Hi everyone! Another day, another vlog ng buhay namin dito sa Hong Kong. For today's video, kasama ko ulit ang aking mga kamarites dahil nga ang araw na ito ay Sunday at holiday namin. Pero kung mapapansin ninyo, wala kami sa tambayan ngayon, kundi nandito kami sa mall. Bukod nga sa malakas ang ulan dito sa Hong Kong ng mga araw na yan, kaya hindi kami nakatambay sa tambayan, ay balak din talaga namin na pumunta sa mall para mag-shopping. Char! Mag-shopping talaga. Kala mo naman talaga no? Pero totoo talaga, magsa-shopping talaga kami kasi nga a-attend kami ng kasal sa mga susunod na araw kaya kailangan namin ng magandang damit. Hindi naman maganda pero syempre kailangan namin ng formal kasi nga 'di ba, kasal nga naman ang pupuntahan namin. Mahirap nga din naman talaga na dumayo kami sa isang kasalan tapos ang maadat na namin doon ay napakagaganda ng mga suot nila tapos kami naman ay magmumukhang ewan lang. Kaya syempre napagplanuhan namin na why not minsan lang naman bumili kami ng something na formal clothes para sa kasalan. Kaya naman napag-isipan namin na pumunta kami sa mall. Oy, minsan lang to ha. Hindi talaga kami nagsa-shopping. Tama na sa amin yung mga tinda dyan sa tabi-tabi, sa mga ukay-ukay. Char! Dito kasi sa Hong Kong, meron din namang mga branded na damit na pag nagsisale sila, ay medyo kaya pa din naman ng budget. Pagpasok nga namin sa mall, ang una naming nakita ay ang Nico Shop. Magaganda din ang mga damit nila. Yun nga lang, medyo hindi kaya ng bulsa. Kaya dali-dali kaming lumabas. At ang katabi nga ng Nico Shop ay ang H&M. Dito naman sa H&M, ang gaganda ng mga damit nila, branded at saka talagang pag nag-sale sila ay mura lang din. Yun nga lang, malalaki ang sizes nila dito. Pero dahil nga si Mayor ay malaki din naman, ay wala din namang problema. Sigurado kami na may magkakasya sa kanya. Kung mapapansin ninyo, sige na siya ang pili, pasukat-sukat. Ito namang isa, sige lang din ang pili, hindi naman bibili. Kita mo nga at ang dami niyang bit-bit. Akala mo naman talaga ay bibilhin niya lahat, ay kinukumpara lang din naman pala ang presyo. At syempre, kung alin ang kaya ng budget, ayun ang bibilhin. Habang ang busy sila sa kanilang pagsusukat, ako naman ay busy din sa aking pagtingin-tingin dito sa mga damit. Ang sarap nga din talagang mag-shopping kung marami nga lang talagang pera. At habang ako'y tumitingin-tingin, nakita ko itong coat na to, kaya sabi ko kay Mayor, isukat mo nga ito. Aba naman, feel na feel niya. Sabi ko, baka daigin mo pa ang groom niyan. At pati siya'y tawang-tawa sa mga pinagagawa niya ay paano ba naman? Ikaw ba naman maging kamukha ni Andrew minsan nininyo-mula. Abay Mayor, nasa iyo na talaga ang lahat. Pagkatapos nga niya maisukat ang coat, ayan nga at basta na lang niya inihagis sa kung saan. Kaya sabi ko sa kanya, sige bahala ka, wag mong ihangir yan sa susunod, hindi ka na makakapasok dito. Akala ko nga talaga tapos na siyang mamili. Nagsukat na naman siya ng t-shirt. Kala mo talaga ang dami niyang pera, wala naman siyang pambayad. At hindi pa nga nakontento sa suot niya, sabi niya masyado daw malaki. Aba, feeling mo naman maliit ka. Pagkatapos naming makapili ng damit niya, pumunta naman kami dito sa mga pambata dahil ang mga apo niya ay gusto niya ding bilhan. Habang namimili sila dun sa mga pangbata, ako naman tumingin-tingin ako dito sa section ng mga pambabae. Dahil nga naghahanap din ako ng aking maisusuot. Ay aba naman, ito man namang mga nakikita ko ay hindi ko naman nagugustuhan. May mga nagugustuhan ako pero grabe naman yung presyo, hindi kaya ng bulsa. At bukod nga sa medyo may kamahalan ang presyo dahil hindi nakasale ang mga pambabae, ay malalaki nga din ang mga size kaya hindi ako sigurado kung may magkakasya din sa akin. Kaya naman binalikan ko na lang din agad ang aking mga kasama at baka mamaya nga ay maiwanan pa ako. At pagbalik ko nga, aba nakita ko itong isa kong kamarites at nagsusukat ng baklang bakla. Kaya sabi ko sa kanya, ay bagay naman pala ako sa iyo yan. Ewan ko nga ba kung ano ang naisipan at naisukat niya yung damit na yon. Siguro naiisipan na niyang magbalik loob. Sabi niya kasi simula daw nung bata siya, hindi daw siya nakasuot ng dress. Paano ka nga magsusuot ng dress? Barako ka. Habang kami nga ay nanggugulo lang, aba naman itong mag-asawa ay ang dami nang napamili. Todo shopping sila pero yung mga bagahe nila kung saan-saan lang iniiwan. Palibhasa nga kasi puro hugasin lang din naman ang laman kaya kampante sila na wala ding kukuha. Kaya nung binalikan ni Mayor yung bagahe, na-realize niya na bakit nawawala yung kanyang trolley. Aba at na problema pa nga siya. Dahil napakamahal daw ng bili niya dun sa trolley na yon. Aba at may pagtantrums pa nga. Baklang bakla Pagkatapos ng ilang oras naming pag-iikot at pagsa-shopping, ay sa wakas, ayan na, patapos na at oras na para magbayad. At dahil nga wala ngang pera itong si Mayor, syempre si Mayora ang in charge sa pagbabayad. Makabayad sila, abat na problema pa nga na bakit daw parang ang laki naman daw ng kanilang binayaran. Ang dami nyo kayang pinamili. Pagkatapos namin sa H&M, pumasok naman kami dito sa isang shop para naman ako naman yung maghanap ng susuotin. At dahil wala din naman akong nagustuhan dun sa shop na yon, nag-decide kami na pumunta na lang kami dito sa lugar na kung saan pwede kaming tumambay, umupo-upo, magpahinga dahil nakakapagod din talaga ang paglalakad. Nakakapagod din magpaikot
paikot-ikot sa mall. Nagpahinga lang kami ng kaunting kwentuhan, at syempre uminom ng vitamins. At pagkatapos ng ilang oras naming recharge, nag-umpisa na naman kaming maglakad para ipagpatuloy naman yung paghahanap ng damit na susuotin ko naman.